Mga kabayan, sa kabila ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magbitiw na sa pwesto ang lahat ng kanyang gabinete para maiayos ang takbo ng kanyang gobyerno, hindi pa rin kumbinsido ang ilang grupo at ang ating mga kababayan sa naging hakbang at aksyon ng Pangulo. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, dating Yusek ni PBBM, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretary mo na mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Ibig sabihin, dapat daw ay magbitiw na rin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maliban kay PBBM, isa rin sa dapat magbitiw sa pwesto ay ang pinsang buo ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez Jr. dahil isa ito sa mga di umano ay nakikialam at tumatayong Pangulo na siya nagdidikta sa galaw at desisyon ni PBBM. Samantala, kung ayaw mag-resign ay dapat sibakin na rin sa pwesto itong si COMELEC Chairman Erwin George Garcia dahil sa lantaran at talamak na pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng ahensya. Ito ang matapang at galit na buwelta ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Ito ay matapos manalo sa eleksyon pero hindi maiproklama dahil sa di umano ay pamumulitika ni Garcia. Sinasabi nyo abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Kami ang party list na ibinoto ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno, OFWs at milyong-milyong mga Pilipino. Pinaglalaroan nyo ngayon at nagagalit lalo ang maraming Pilipino sa administrasyong ito. Kaya napuno ang Bongbong Marcos, Presidente, pinagre-resign kayo lahat. At sa lahat ng pinagre-resign, ikaw lang ang daming sinasabi na hindi ka kasali sa magre-resign. Wala kang tiwala sa sarili mong presidente at nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka na baka i-accept yung resignation mo dahil ikaw naman talaga ang huling head of agency na namuliti ka bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Isa rin sa mga dahilan at pinanggagalaitin ni Cardema ay nang muling binuksan ng COMELEC ang di umano ay seryoso at matagal ng kaso na isinampa sa kanya na halos kalahating dekada na ang nakalipas. Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Inakusahan din niya si Garcia na nabulungan di umano na huwag silang iproklama para umangat ang ilang grupo tulad ng Gabriela. Sa kabila nito, sumagot naman at nagpaliwanag si Garcia sa mga banat sa kanya ni Cardema. Hindi ko po yun dahil una tinatanong tayo kung anong effect ng disqualification. Halimbawa, cancellation. Napakahirap po kasi mag-speculate ng isang party list na nasa taas. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ng denominator. Maliban kay Cardema, isa rin si Vice Mayor-elect Atty. Harold ng Isabela. Ayon sa kanya, trinaedor ni Garcia ang taong bayan na nagtitiwala sa COMELEC tuwing nagkakaroon ng halalan. Dagdag pa niya na dapat managot ang mga commissioner ng COMELEC at dapat ma-impeach si Garcia. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Nagpatutsada rin si Atty. Harold kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa tila pagiging tahimik nito sa matinding isyu na kinasasangkutan ng COMELEC. Huwag niyo pong kalilimutan ang panahong ito kung saan tayo ay inabuso at inapi ng administrasyong ito. Huwag niyong kalilimutan sa inyong isip, sa inyong damdamin. Huwag niyong pabayaang mawala ang apoy sa inyong mga dibdib sa susunod na 3 taon para kapag dumating ang panahon sa 2028,
maalala nyo pa rin ang panahon na ito at hindi na natin iboboto ang pamahalaan na nagka-countermand ng ating mandato at patuloy na nang-aabuso sa ating karapatan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na dapat na rin magbitiw sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ito ay sa kabila ng kanyang panawagan na mag-resign ang lahat ng kanyang gabinete para maiayos ang kanyang gobyerno na ayon sa kanya mismo ay hindi nagugustuhan ng taong bayan. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ay hindi pinoproklama ni Chairman George Garcia. Nung araw ng proklamasyon, nandun na kami nung tanghali. Sinabihan kami through email. Ang sabi, nakalagay lang isang sentence lang actually nag-explain. Due to serious allegations, grave allegations, in 2019, yung aming proclamation will be on hold. Serious pala yun eh. Noong 2019 pa, ba't hindi nyo pa niresolve noong 2019? Yung huling hearing noon, 2019 rin. Hindi na kami pinatawag kahit kailan, lampas kalahating dekada na. At masabi ko sa inyo, yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List, sinabihan kami kahapon ng NTF-ELCAC, kinasuhan rin nila ng cancellation of registration at disqualification. Ang Kabataan Party List noong 2021 at yung Gabriela ng 2019 hanggang ngayon pending pa rin. Ang nagkaso, isipin nyo nakalagay, Government of the Republic of the Philippines through NTF-ELCAC and the Office of the Solicitor General. Lahat sila nakapirma doon sa kaso na yun. Pending pa rin, pero bakit ganon? Pareho kaming pending. Yung sa kanila mas seryoso kasi binabanggit yung mga pangalan ng miyembro nilang napatay bilang terorista. Yung sa amin, walang kwenta. Bakit pareho kami? Hindi equal yung treatment. Bakit sila may proklamasyon? Kami wala. Kaya masabi ko sa inyo, biglaan na lang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kahapon na lahat ng secretary at secretary level at heads of agency ay mag-resign. Anong sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw na ng tao ng politicking. Gusto aksyon. Sa dami ng nire-raise ni Attorney Respicio na mga problema sa COMELEC, bakit hindi yun ang aksyonan? Bakit nila kung sinong ipoproclaim nila sa mga duly elected winners? Kaya masabi ko sa inyo, bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos at kanina 40 na yung nag-resign. Ang sabi ni George Garcia kahapon, hindi po ako kasali dyan dahil Constitutional Commission kami. Kasali po si Civil Service Commission Chairperson, Attorney Marilyn Baruwayap sa nag-resign. Constitutional Commission rin yon. Bakit hindi mo samahan? Bakit hindi ka manindigan sa wisdom ng nag-appoint sa'yo na gusto na niya, walang ahensyang namumulitika ngayon at ikaw ang huling namulitika bago nagalit ang presidente ng Pilipinas. Yun po ang ating statement. Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas yun na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5. COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin
ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretsyo sa COMELEC servers at diretsyo sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna. Dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, trinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsesend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ang ina-upload pala ng isang automated counting machine, 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yon, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin niyang gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor nyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real-time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines, diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, trinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. Yun po, nung Monday, hindi tayo sinama sa proclamation, kaya nung Tuesday po, nag-file tayo nito sa Supreme Court. Kasi pakiramdam natin, it is grave abuse of discretion. Kasi ang daming may kaso dyan sa COMELEC, mga kasabay naming mga kongresista, party list, yung iba, ang kaso, malversation of funds, plunder, merong kaso sa CA pa si Congresswoman De Lima tungkol sa drugs, meron pang kaso sa citizenship, ang daming merong kaso dyan. Pero nung araw ng proklamasyon, ang nilagay ng COMELEC, kaisa-isang very serious, yung sa amin. Masabi ko sa inyo kung ano yung kinaso sa amin ng Kabataan Party List. Talagang kahit hindi kayo abogado, bobo kayo. Kinasuhan kami ng vote buying noong 2019. Bakit daw? Nag-speech kasi ako noong 2019, sabi ko,
kapag kami ay nanalo, lahat ng aming pondo sa aming magiging opisina ay iaalay namin pang serbisyo sa taong bayan. Wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung statement ko sa speech ko. Kinasuhan ako ng Kabataan Party List ng vote buying. Sa dami-dami ng gobernador, kongresista, mayor at mga kalaban nila na tunay na naglalabas ng maraming pera, milyon-milyon tuwing eleksyon namimili ng boto, ang kaisa-isang kinasuhan sa central office ng vote buying kami na nangako lamang na ang aming magiging pondo ay ibibigay namin sa taong bayan. Gaano kahawsaw yung kaso na yon? At yun yung sinasabi ng COMELEC na very serious kaya kami nakahold ngayon. Pangalawa, ang pangalawang kaso sa amin ng Kabataan Party List. Nag-speech daw ako noong 2019, ang sabi ko, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Mahilig tayo makipagdebate. Si Jim Paredes nga, sinugod natin sa EDSA para debatihin. Si Kaloy Zarate ng Bayan Muna, kadebate natin. Yun yung sinasabi ko, dedebatihin natin hanggang matalo kayo, hanggang maubos kayo sa Kongreso, katulad ni Bayan Muna na tanggal. Ang kinaso sa akin, yung huling parte nilagay, hanggang maubos kayo, / Chairman Cardema is promoting violence tantamount to mass murder in the Philippines. Sabi ko po, yun yung klase ng kaso na kinaso sa amin. Kaya nga, nakapending pa yon kasi hawsaw talaga. Ang isa pang kinakaso sa amin, tanggalin daw yung registration namin kasi hindi kami rehistrado. Sabi ko, na paano nangyaring pinipetition yung tanggalin yung rehistro namin dahil hindi kami rehistrado? Kaaway ko yung taga-COMELEC noong 2019 to 2022. Senior Commissioner, si Rowena Guanzon. Kung hindi kami rehistrado dyan, tinanggal na ako nung kaaway ko. Sinasabi daw, meron daw hindi na-publish, meron daw hindi hearing na pinuntahan. Lahat ng order to publish, lahat ng notice of hearing na comply namin. Itong kakasuhan ko nga rin to si Attorney Maranyon Kine-claim lahat na hindi rehistrado yan, fake yan. Paano mo papatunayan yun? Nag-e-exist kami 3 eleksyon na. Ibinoto kami ng taong bayan noong 2019, 300,000 na tao. Binoto kami ng 2022, 600,000 na tao. Ibinoto kami ng lampas 2 milyong Pilipino. Ngayong 2025, pinakamataas na boto ng mga pulis at sundalo, pinakamataas na boto ng mga OFWs at ng maraming Pilipino. Paano sinasabing hindi kami nag-e-exist? Yun yung kaso sa amin noong 2019. At yung nagkaso sa amin, si Kabataan Party List, meron rin siyang pending case. Ang nagkaso, gobyerno ng Republika ng Pilipinas, sinasite yung mga napatay nilang bilang teroristang NPA. Bakit sila naproklama? Bakit mas seryoso yung hawsaw na kaso sa amin nila kesa doon sa kinaso ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, pending pa rin hanggang ngayon? Kaya yun yung sinasabi namin, merong grave abuse of discretion si COMELEC, namimili na lang siya kung sino ang ipoproklama niya sa mga panalo. Alam nyo, ito masabi ko sa inyo. Yung nominee namin, galing Philippine Military Academy. Yung isang nominee namin, galing Philippine National Police Academy. Sila ang kauna-unahan at pinakabata mula sa hanay ng mga sundalo at pulis na mauupo ngayon at ibinoto ng maraming Pilipino. Sinabihan ako ng intelligence officer kagabi, 2, na kaya kami hindi ipoproklama at baka i-disqualify para kapag kami ay natalo, yung natalong Gabriela Party List doon sa dulo, yun ang uupo. Ang masabi ko sa inyo, COMELEC, ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon, tapusin na yung mga business as usual na yan at mga pamumulitika sa mga ahensya. Kaya nga nagagalit. At kayo, ang huling namulitika bago nagalit ang Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming isali. Meron kaming laban para sa bansang ito. Parang inyong mga anak at apo ay hindi ma-recruit ng NPA. Matindi yung laban namin ngayon. Laban dito sa mga makakaliwang grupo at sa teroristang NPA. Kauna-unahan taga-PNPA na uupo bilang kongresista. Pinakabatang PMAyer na uupo bilang kongresista. Kayo ang pumipigil ngayon dahil akala ninyo, business as usual lang yan, party list lang yan. Hindi nyo alam, national security ng bansa ang nakasalalay dito kaya namomroblema si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit yung pamumulitika sa ahensya ninyo ay nakaka-contribute sa galit
follow up lang. Nung magsagawa sila ng inspection regarding the campaign paraphernalias doon sa controlled facilities ng Payatas disposal facilities. Isa sa tinanong namin, ako mismo nagtanong regarding your case. So ang sabi ko, what happened to the 2019 case na hindi nare-resolve nga ng COMELEC? Well, in fact, naiproklama ang Duterte Youth Party List ng 2019 and 2022. Meaning, meron kayong representative sa House of Representatives. So, what happened now? So, ano ba yung grounds bakit hindi sila maiproklama? So, why not solve that 2019 case na entitled naman sila for proclamation? So, you file a petition, writ of preliminary injunction ba? Tama ba? At saka certiorari sa Supreme Court. So, ano ang sagot ng COMELEC sa inyo ngayon? Sumagot na ba ang COMELEC with that 2019 case na until now, hindi pa nare-resolve ng COMELEC, pero with the two succeeding past election, 2019-2022, naiproklama kayo? Ito, buti nabanggit nyo. Nabanggit ko sa inyo yung 3 kasong fina-file sa amin. Hausaw. Ang huling hearing nun, December 2019. Pagkatawag sa amin doon, ang sabi for resolution na yon in 1 month's time. So, January 2020, tapos na dapat yon. Kalahating dekada na. Alam nyo ang ginawa nitong mga petitioner, baka hindi alam ng COMELEC eh. Ang ginawa nitong mga petitioner na Kabataan Party List dun sa kaso namin, dahil bibigyan na kami ni COMELEC ng proclamation noong 2020, ni-raise nila sa Supreme Court, nag-forum shopping sila. Sabi nila, hindi kami rehistrado, promoting violence at vote buying. Yun yung mismong sa inyo. Alam nyo, ginawa ng Korte Suprema, in 1 month's time, hindi na kami pinatawag doon, dinismiss nila for lack of basis. Isipin nyo, tinaas mismo nila sa Korte Suprema, nag-decide ang Korte Suprema na wala yan. Walang kwenta yan. Kaya nga, noong 2020 hanggang 2025, hindi nyo na uli narinig si Maranyon at yung Kabataan Party List na bumanat sa amin. Kahit noong 2022 election, hindi sila bumanat sa amin. Kasi nga napahiya sila sa Korte Suprema at hindi rin naman alam ni COMELEC na nag-forum shopping to mga petitioner na to. Kailan nag-ingay ang mga petitioner? Nung last week of March. Bakit? Nung 3rd week of March, nag-number 1 bigla yung Duterte Youth Party List.